Okay, so for the last exercise, diba, yung we're going to write a Verilog code for 7 segment decoder and then isi-simulate natin yan. So, bali, ito na. Ito yung implementation ng code ko. And as you can see, we are using behavioral modeling, di ba, for implementing this circuit. So, yung dahil kaya behavioral to kasi nga kung I mean kaya behavioral kasi nga kung data flow yung gagamitin natin dito, as in sobrang haba ng magiging code dito kasi nga kada isang segment, 'di ba? So masyadong mahaba yung magiging natin boolean expression doon. So kung yun yung pagbabasehan natin para sa implementation nito, so sobrang haba na magiging code natin. And dito na rin papasok yung sinasabi natin na kapag masyado ng complex yung code, hindi na ganun ka-ideal, di ba, na gamitin yung data flow. Kaya sa case natin, ang ginamit natin na implementation dito is behavioral. And you can see na since this is a 7 segment decoder, meron tayong apat na inputs dito na naka-in array, di ba? Kaya 3, 0, di ba? Ibig sabihin from 3 to 1, di ba? Yung 3 yung that is the most significant bits natin, and then ito yung LSB natin yung 0. And inassign natin yung sa D natin na variable. Then of course, syempre yung output natin kailangan register yung kanyang region type niya, di ba? Yan yung pinaka natin, syntax natin pagdating sa behavioral, di ba? Yung output natin kailangan naka-reg yung type, di ba? And then as you can see yung output natin 7 bits, di ba? Kasi nga from 6 to 0. So 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And yung name ng variable niya is di ba? Short for segment. And you can see always, yan yung keyword natin sa behavioral, always at, and then any, and then begin. And itong part na to ng code na to, 'di ba? Parang this is similar to kung familiar ko sa ibang programming language, 'di ba? May switch case doon, 'di ba? So parang ganun din dito. Bali parang shorthand property, 'di ba, ng panag if else tayo, if else statement. But dito naman is 'yun, parang pinaiksi, 'di ba? So yung sinasabi lang dito na kapag daw yung D natin, 'di ba, yung value ng ating D, ng ating input is same dito sa line na to, 'di ba? Itong mga line na to na hina-highlight ko. Kapag same daw diyan, then ito yung magiging assigned natin, 'di ba, sa ating segment. Ibig sabihin, ito yung magiging output natin. Okay? So yung ganitong itong 4B0000 na yan is just sinasabi na natin dito na yung D natin is 4-bit yung kanyang size, di ba? 4-bit kasi 4B. Ibig sabihin ito 4 yung size, and then yung B naman, that is yung anong type ng size, di ba? So in case natin bits, naka-bits siya. So 4 bits, and ito yung kanyang value, 000. Okay? Apat na 0. And then kapag ganyan daw yung case natin, then ito yung i-assign natin sa ating segment na output, di ba? So bali 7 bits, di ba? Ibig sabihin CB na yan, 7B na yan, 7 bits yan. And then ito yung kanyang value, di ba? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Then, 6 na 1, then isang 0, di ba? And so on, di ba? So, naka-switch case tayo dito, di ba? Depende kung saan mag-equal yung ating input data or yung input value. Okay? And, so yan. So, by default is kapag walang nag-match sa case natin, then by default, i-assign natin sa segment natin is 0 lahat. Okay? Then in case and in module. Okay? So, familiar na tayo dyan. Then save natin yung code. So, na-save ko na yun yung code. Bali, and also, kanina na bago ko start yung video, tinest ko muna kung gagana ba. Kasi nga, naghanap pa ako kung since ano lang yun yung output kasi natin single variable lang di ba, in array. So naghanap ako kung paano ko i-split yun, di ba, papunta dun sa 7 segment natin dito. So buti meron ako nakita dito yung splitter. So ito. So yan na lang yung ginamit ko, di ba, para ma-split natin yung segment natin na output, di ba, into 7 bits.
and ma-reroute natin yun dito sa mga pins ng ating 7 segment. Okay? And you see na yung data natin, data input o yung input natin, meron tayong 4 bits dito. Yung bit width niya is 4. Isa yung 4 bits yan. And sa pag-connect natin ng sa connection natin, bali ito lang din yung sinundan natin, yung pinouts nito. Okay, so ito yung A, B, C, D, E, F, G. So yan lang din yung sinundan ko. And medyo nagka-problema pa noong una kasi akala ko itong 0 yan yung line ng para sa A. So nagbalik-baliktaran pala. So bali yung 6 sa yung behavior ng splitter na to, yung 6, yun yung first value or yun yung most significant bits, 'di ba? Itong part na to, yung 6. Then ito naman yung less significant bits. Okay? So which makes sense naman kasi 6 nga 'di ba? Pinakamataas. Okay, so yung 6 connected sa A, yung 5 sa B, C is sa 4, and then yung D sa 3, and then yung E sa 2, and then F sa 1, and then yung 0 is sa G. Okay? Ngayon, test natin. So, basehan natin yung truth table. Saan ba yung truth table nito? Wala tayong truth table. Pero anyway, ano na lang natin. Madali lang naman i-visualization eh. So, pag 0, 0, that is equal to 0. Diba? So, 0, kaya 0 na lumalabas sa display natin. Pag 0, 1, then 1. Pag 1, 1, then 3 yan. Kasi 1 plus 2, 3. Diba? Pag 1, 1, 1, then 7. Kasi 1 plus 3, 1 plus 2 plus 4. Diba? So, equal 7. And kapag lahat naka-open, wala na kasi nga, that is equivalent na yan sa sa 7, 1, 4, 8, 15 na yan, diba? So, hindi na ma-display ng natin. Pero anyway, you can see na 2, diba? O 3, and pinakamataas kasi na kaya niya i-display is 9, diba ba? Paano natin i-simulate 9? Or 8, yan, 9. So, 9 yung pinakamataas niya na kaya niya i-display, diba? So, 9. Then, ito, 5, 7. So, as you can see, responsive naman, diba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 7, and then 8. 5, 7, 4 plus 3, ito 8 ba? Ayan, 8. Okay? So, yan. So, as you can see, working naman din yung ginawa natin na 7 segment decoder. Okay? So, yun lang.